so that we may receive mercy and find grace through help in times of need. If we try to understand yung power of prayer, it means na yung prayer pala, ito yung direct to line sa ating Panginoon. Kasi sabi po niya doon, Christ is our high priest. Di po ba? Since it's the throne of grace, He is also willing to give what we need. Sa lahat po ng ating pangangailangan, sa lahat po ng ating gustong panalangin sa Panginoon, He is willing to give. Because of His sacrifice for our sins, grace is now reigns. Di po ba? So, ang kailangan pala natin sa ating mga buhay, the greatest needs is grace and mercy. If we come boldly and follow Him with confidence, we must put our faith and trust to Him. Yun po yung to enter into the throne of grace. Yun yung if we follow Jesus with boldly and with confidence, we should trust in Him. Yun po yung paraan natin. Sabi ko nga kanina, prayer is a communication with God. Bakit nga ba? Paano nga ba natin sinabi na communication sa ating Panginoon? In Philippians 4 verse 6, sabi po niya son, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests made be known to God. This verse po teaches na yung mamuhay tayo without worrying anything. Di po ba? Si Apostle Paul, sinabi po niya doon na we do not worry about anything because alam niya na nasa kamay niya ang ating Panginoon. Na instead na isipin niya yung mga bagay na nakakapagpapagabag sa kanyang isipan, nanggugulo sa kanyang isipan, ang ginawa niya humbly and grateful lumapit sa Panginoon. Kung ano lahat man ng pinagdaanan niya sa buhay, wala siyang ibang ginawa kundi manalangin kay Lord. The same way sa buhay natin. Ang paraan ng ating Diyos para sa atin is yung tuloy-tuloy na bigyan tayo ng kapayapaan sa ating puso't isipan. Na sa lahat ng pangyayari, maliban na lang kung tayo nagkakasala, hindi po natin maranasan ang kapayapaan. Di po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Sabi po niya doon, do not be anxious about anything. Ano nga ba yun? Ibig sabihin, kung ano may mga pinagdaanan natin, anxiety, fears about sa future natin, kung may mga takot man tayo sa mga darating na plano natin sa buhay, sabi ni Paul, we should trust God. Because He control over all our circumstances sa buhay natin. Kaya, wag po tayong mahambala, di po ba? Do not worry about everything, sabi niya, anything, sabi po niya doon. But in every situation, sinasabi niya doon na ang panalangin pala ay hindi limitado sa oras o pangyayari. Ngunit, dapat ito ay isang patuloy na ginagawa natin, malaki man yan o maliit man yan na issue sa buhay natin. Encourage everyone. Encourage natin, lalong-lalo na ang sarili natin to turn to God and talk to Him. By prayer and petition, sabi po niya doon. Ito naman yung panalangin na ang pakikipag-usap sa Diyos ay mahalaga sa bawat isa. Ano man yung gusto nating harapin, ano man yung pangangailangan natin, through our prayer, sasagutin tayo ng Panginoon. Pag sinabi po kasing petition, yung tawag nito, yung request, di po ba? Yung request natin sa Kanya na kaya niyang ibigay ang ating pangangailangan. With thanksgiving, sabi po niya, na ang pasasalamat pala ay parte din pala ng prayer. Kabahagi din pala ng prayer. Na sa pamamagitan nito, kaya natin na tawag nito, kaya natin na na alam natin yung katapatan ng ating Panginoon
sa ating mga panalangin. And then, present your prayer, your request to God. Encourage us to have openly and honestly bring our needs. Concerns man yan, desire man yan sa ating mga buhay, tinitiyak natin na si Lord lang yung tanging makakapag-provide at alam natin na mabilis lang lapitan ng ating Panginoon at handa siyang makinig sa bawat isa. Sabi ko kanina doon, sa verse 7 po, and the peace of God which surpasses all the comprehension will guard your heart and your minds in Christ Jesus. So, overall po, yung verse na to, it teaches us na magbalik tayo sa Panginoon through our prayer. Ilapit natin yung lahat ng ating panalangin kay Lord with thankful heart and trust His provision. Yun po yung makakatulong sa atin upang hindi tayo mag-alala sa lahat ng bagay. Through prayer lang, di po ba? Ang simple lang pala, no? Through prayer lang, bibigyan ka na ng kapayapaan ng ating Panginoon. And the peace of God na gustong ibigay sa atin is like yung peace niya, His own peace, di po ba? Ang sarap siguro sa mga pakiramdam na wala ka nang iisipin. Sabi nila, huwag kang mag-alala anak. Di po ba? Ganun po yung gusto ng ating Panginoon. And meron po kasi yung mga, lalo na sa atin, naramdaman na natin yung kapayapaan na gustong binigay ng ating Panginoon. Pero sa mga iba, hindi pa rin nila maunawaan, hindi pa rin nila maramdaman yung peace na nanggagaling sa Lord. Kaya minsan, hindi nila maisip na bakit ganun pa yung nangyayari, bakit ganito pa rin ang nangyayari sa buhay ko, bakit wala akong kapayapaan sa lahat ng mga bagay, di po ba? Yun yung pala yung hindi makuha ng ibang tao sa ating mga buhay, yung kapayapaan natin bilang isang Kristiyano. And yun po yung magsisilbing bantay sa ating puso't isipan na sa lahat ng dumating na problema sa ating buhay. Sabi niya doon, you don't have to worry kung nag-Ilocano na. You don't have to worry, I will give you peace, sabi ng ating Panginoon. And just surrender it, na lahat ng ating mga iniisip, kung ano man yung mga bagay na minsan hindi natin maiwasan, just surrender it to God. Di po ba? Amen. Invite natin yung sarili natin to draw closer to Him, para kahit anong mangyari, ano man yung pinagdaanan mo, hindi ka papabayaan ng ating Panginoon. So, yun. Encourage everyone po. Alam ko po at naniniwala po ako na lahat man tayo dito ay may mga panalangin sa ating Lord. Kaya, wag po tayong magsawa na manalangin na kahit pagod man tayo, hindi man sagutin ng ating Panginoon yung mga prayer natin. Wag tayong magsawa na manalangin sa ating Panginoon, kasi nga if you pray more, sabi nga niya doon, more prayer, more power. Less prayer, less power. Di po ba? Pag konti yung panalangin mo, syempre, ano na lang isipin mo? Alam, bibigyan ka nila. Ayun, may darating. Malaki po ang nagagawa ng prayer sa buhay natin. Amen po. Amen. And I hope po at alam ko po na ang panalangin po ay makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa ating spiritual na buhay. God bless us all po, and good day po sa bawat isa. Amen. Christian life, of our church, sabi nga natin. Pero ngayon parang hindi natin napag-usapan yung power ng prayer. Yun naman yung kay Ate Mildred. Sabi nga natin, kung hindi ba sinagot ng Panginoon yung prayer mo, powerful pa rin ba mag-pray?
Pero sabi nga ni Kuya Mark, yung prayer niya 6 years ago, ngayon lang nasagot. So sabi nga natin, kung hindi sinasagot ng Hihinto panalangin ka pa ba? mo yung ng ating Panginoon, still He's working on you. Sabi nga, kumikilos ang ating Panginoon sa prayer natin. Hindi man ngayon dumating yung answer niya, dadating yan sa tamang panahon na ipagkaloob niya sa'yo. Kaya sabi nga natin, manatili lang tayo sa presensya ng ating Panginoon through prayer. Sabi nga natin, wala naman tayong ibang communication sa ating Panginoon kundi prayer lang, because ang ating Panginoon is spirit. Kaya dapat through prayer makipag-usap tayo, kasi ang ating Lord God is spirit. Kaya we need to bring our prayer, our request sa pamamagitan ng panalangin. Sabi nga sa Philippians 4:6, huwag kang mabahala. But in every situation, by prayer and petition, sabi dito, sa pamamagitan ng panalangin, sa lahat ng sitwasyon mo, manalangin ka ng may mapagpakumbabang espiritu, nang may pasasalamat, at dalhin mo lahat sa Panginoon. Dahil kung nanalangin ka nang wala kang mapagpakumbabang espiritu at walang pasasalamat, hindi mo madadala yung spirit na gusto ng Panginoon sa pamamagitan ng dalangin mo. Sabi ng ating Lord, be humble palagi. Kasi yung spirit natin, sa puso natin kung hindi humble yung spirit mo, paano ka makikipag-usap sa espiritu ng ating Panginoon? Sabi ng ating Panginoon, bago mo dalhin yung prayer mo, yung petition mo, magpasalamat ka, at with gratitude, sabi niya, dapat meron kang mapagpakumbabang espiritu na lalapit sa ating Panginoon. Amen. Yun po, kasi lahat nung yung part 1 na ni Kuya mo, nasabi na natin lahat. Ayun lang din po siguro yung maidudugtong ko kay Ate Mildred. Tayo ko na. Sabi mo na rin lahat. 4:16. Kasi ang tinutukoy doon ni sino yung pinakapunong pare, yung pinakapunong pare si Jesus Christ, kung paano siya naging matatag sa kanyang pananampalataya, So kung titingnan po natin, maraming benefits ang prayer sa atin. Amen. At lalo na tayo sa katulad natin mga Kristiyano, katulad nga, number 1 na benefit sa atin ng prayer, bilang isang Kristiyano, ay sabi nga dun sa 16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala ng tutulong sa atin sa panahon ng ating pangailangan. So, ano ibig sabihin? Huwag tayo mag-atubiling lumapit sa Panginoon. Even though minsan ang prayer natin, yun na nga, sabi nga kanina, napakatagal na, parang nawawalan na tayo ng gana manalangin. Ang tagal na ibinigay. Pero yung habag ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, naririyan, hindi nawawala. Hindi na po nawawala. Minsan tayo ay kumbaga yung prayer natin nawiwindang tayo dahil nasa atin din minsan, kumbaga hindi na tayo naka-align sa banal na espiritu. Naranasan nyo, nagpipray kayo, parang wala na, parang matamlay na tayong manalangin. Naranasan yun, na parang parang yung kumbaga hindi na powerful yung prayer na masasabi mo na parang normal na lang. Kasi yun na lang at yun, lagi nagiging routine na lang prayer. Pero, yung prayer, sabi nga prayer bringing to God yung mga problema natin. Yung mga problema natin, pwede nating dalhin sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon. Amen? Ay kung tayo mananalangin at kung halimbawa ay wala namang, kumbaga, parang nagdadaw tayo, at paano pa natin madadala sa Panginoon? Parang wala lang. So, kailangan, pagka nanalangin tayo, kailangan talaga nandun yung pananampalataya natin. Amen. Hindi pa natin nare-receive yung panalangin natin, ang kinina natin na nasa kamay na natin. Kasi Diyos ang ating nilalapitan, hindi tao. Amen? Ganun dapat pag tayo nanalangin. Wala yung panalangin, Lord, sana po. Wala nang sana. Pag may sana, may doubt yun. Lord, I will declare, lahat ng inilapit ko sa iyo, marireceive ko. Dapat ganun, laging declare natin sa ating sa Panginoon, na laging yung declaration natin nanggagaling sa ating
bibig talagang nandoon. Hindi pa natin nare-receive yung pagpapala. Nasa kamay na natin. Amen. Dapat ganun. Oo. At ganun yung yung mga alam niyo, mga Kristiyano na manalangin ay talagang ganun. Makikita mo talaga yung kanilang pananampalataya. Talagang kumbaga magtataka ka, paano kayo nangyayari 'yon? No? Pero sabi nga doon sa 14, kung itataas natin po doon sa 14, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Sino may sabi dito? Ang Panginoong Jesucristo. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, paano na yung panalangin natin? Wala na. Kumbaga laglag na. Ano po? So kailangan yung pananampalataya unang-una naroroon. Ang ating pananampalataya, naniniwala naman tayo, lahat tayo. Yung pananampalataya na naniniwala tayo na lahat na mayroon tayo ngayon, ito yung nanggaling sa Panginoon, Amen? Amen. Wala yung kaya pag nanalangin po tayo, kailangan andun yung talagang compassion natin na hindi yung parang nasabi lang natin, hindi kailangan, alam mo yun, minimeditate natin yung panalangin natin Lord, ito yun At alam ko ibibigay mo ito. Oo. At minsan hindi na ibibigay ay dahil tanongin din natin sarili natin, Lord, bakit ba hindi nasasagot yung panalangin ko? Yan ay nasa atin din yan. Kaya hindi nasasagot. Wala sa Panginoon. Amen? Naniniwala kayo doon? Amen. Yan? Nasa sa atin din yan. Kaya hindi nabibigay yung kasagutan ng ating mga panalangin. May something na kailangan tanggalin. May something na may pinapaunawaan Diyos sa atin. Subalit hindi natin nakikita. Kaya natatagalan yung pag-release ng blessing ng Panginoon para sa ating mga panalangin. Amen? Agree kayo doon? Amen. Kailangan ibigay natin lahat sa Panginoon. Yun po yun. Yun po yung maganda po yung kailangan po. Maganda yung exhortation po ngayong gabi na reminder po sa atin kailangan po magkaroon tayo talaga ng pagniig sa pananalangin sa Panginoon. At maganda rin yung narinig ko sa pamamagitan ng panalangin, ito yung parte na magiging malapit tayo sa Panginoon dahil lagi natin nakakausap ang Panginoon. Once na hindi tayo nanalangin, malayo tayo sa Panginoon. Amen. Pero once na nanalangin tayo, malapit po tayo sa Panginoon, palapit po tayo ng palapit sa Panginoon. What you're praying for. Di ba? Sabi nga gaano ka determinado ang prayer mo sa pinagpipray mo. Doon ko lang sinabi ni tatay sa yun nga yung pananampalataya. Di ba sabi nga sa Hebrew 11:1, di ba? Confidence of what we hope for and assurance for what we didn't see, about we didn't see. Alam niyo yung sa Luke 8, yung 12 years na dinugo siya, yung blood, di ba? Di ba yung istorya niya, di ba? Mahawakan ko lang siya. Alam ko nagagaling ako. 'Di ba? Nandun pa yung hinaharang siya ng mga disciple niya. No, sabi niya makasalanan ka, wag kang lumapit sa kanila. Pero pinilit niya yung sarili niya. Ay nga sabi ni tatay, sabi nga hindi ka pa gumagaling, pero dala mo na yung kagalingan. Di ba? Ganun yung pananampalataya ng Ay, sabi ko nga nung binalikan ko yung exhort ko, marami palang kulang nung dinadagdagan. Kasi alam niyo bakit? The our God is powerful Yung pananampalataya mo, pag tinouch niya yan, bubuksan niya yung pananampalataya mo. Parang itatouch niya yon. Kung makikita niya talaga, sincere ka doon ka sa panalangin mo at yung puso mo. Kasi napakagaling ng Panginoon Mararamdaman mo siya Lord, ito po yung pinanalangin ko sa iyo. Pero pag nakita niya talaga yung sinseridad mo ng puso mo at yung pananampalataya mo, kung gaano ka kailalim, talagang imimit ka talaga niya. Ganon siya ka-powerful. Ganon siya i-release niya talaga yung miracle niya, itatouch niya sa pananampalataya mo. Kaya naalala ko lagi sinasabi ni Pastor John, Mon, pag nanalangin ka, ipag-pray mo, imit ka sa pananampalataya ng Panginoon. Sabi niya, yun ang pinaka-the best nun. Kasi papahanap niya sa'yo kung
kung sa anong level ka ng pananampalataya sa Kanya. At pangalawa, yung obedience talaga. Talagang importante talaga yung obedience. Lagi kong sinasabi na narinig ko lagi Pastor Dante yan, na yung pananampalataya mo, samahan mo talaga ng action. Talagang magpo-flow yun. Magpo-flow talaga yung miracle ng Panginoon. Kung sabi nga, kung gusto mo ng healing, gagawa ka ng obedience para sa sarili mo. Hindi ka parang si Juan Tamad, di ba? Lord, gusto ko to, pero anong ginawa niya? Nakangangalang na gano'n, di ba? Wala siyang ginawa. So, ayun yung pinapakita ng Panginoon. At isa pa po, gusto ko idagdag sa prayer po natin. Sabi nga ni Rev Burley, hindi information lang daw yung nakakita. Dapat talaga yung transportation ng buhay natin nakikita talaga doon. Talagang ayun yung pinaka the best doon. Mata-transformation ng buhay mo pagdating sa communication at yung paglakad mo sa pananampalataya. So ayun lang po yung gusto kong idagdag. Salamat Amen. po. Nabitin. Ako pag Ano mo na nananalangin ako talagang taimtim. Yung galing sa puso ko na kung ano man yung hindi man maibibigay agad-agad, talagang hindi maibibigay agad-agad. In 3 days, doon mo lang yung prayers ko nasagot, sabi ko. Pero lagi kang magpasalamat. Kahit hindi man naibigay, lagi kang magpasalamat sa Panginoon. Oo. Mm-mm. Kaya every time na man na-achieve mo or man na lagi kang magpasalamat. Yun lang sa akin. Amen. Hindi, ako kasi ang isi-share ko is pag ikaw ay isang tao na malapit sa Panginoon at madalanginin ka, yung pag Facebook ka, tapos marami kang makikita doon, may mga tao na humihingi ng prayer, tapos may makikita ka rin doon ng mga dapat na ipag-pray mo, yung bang magkakaroon ka ng puso para sa kanila na para ipag-pray mo sila, na hindi ka lang basta tumitingin sa Facebook. Ako ganun ako basta nag-scroll ako sa Facebook, tinitingnan ko doon yung mga tao na pwede mo silang matulungan in prayer, na ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam na maipanalangin mo sila at makatulong kasi sa kanila kahit paano sa ganong paraan na hindi ka man nila kilala, pero alam ng Panginoon yung nasa puso mo na gusto mong makatulong sa kanila, hindi man financially pero masigit pa sa financial, yung katulad ng may mga humingi ng tulong sa prayer na yung may mga sakit sila, tapos yung minsan may magpo-post na wala silang pagkain, yung mga ganyan. So masasabi mo doon na sana Lord, kung anong meron ako, magkaroon din sila, para bang nagkakaroon ka ng concern sa ibang tao na hindi lang para sa pamilya mo, na at least yung dumating man yung panahon na manalangin ka sa Panginoon, hindi mo pa nasasabi pero sasagutin ka agad ng Panginoon kasi hindi lang sarili mo yung iniisip mo. Yun lang. Amen. 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 Siyempre, ano ba tayo? Amen po. So, napakaganda nung natin. Parang nire-remind tayo lagi ng mag-pray tayo, no? Kasi talagang backbone yun ng pagiging Kristiyano natin. Now, regarding sa Bible verse po na kumbaga hinimay natin ngayon, 3 salita yung nag-attract, ng attention ko doon. Yung sinabi na, let us come for Him with confidence. Okay? Ano po sabihin ng confidence? Bold. Kumbaga, wala kang itatago. Ganon. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin di ba? Na wala tayong inililihim sa Kanya. May mga pagkakataon as if pag nagdadasal tayo, ang layo natin sa Panginoon. Di ba? As if we feel God is indistant. Pero ang totoo, hindi lumayo ang Panginoon. Maaring we are not in the right spirit during that time. Tayo ang may mali. Kaya nga, sabi ng Panginoon, come with confidence. Kasi naririnig niya lahat Alam naman niya bago pa man natin sabihin, alam niya na. Now, the 2 words that strikes me most is the word grace and mercy. Diba? It is magkaibang meaning nun but it's both attributes of God's love.
Diba? Yun ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. He gave us grace, He gave us mercy. Hindi natin deserve, pero pinaranas niya sa atin yung pagmamahal na yun, yung kapatawaran na yun. Amen. At yun ang gusto ng Panginoon ipaalala sa atin lagi na, anak, kung ano yung ginawa ko sa iyo noon, nagbinigay ko ang aking dugo at laman sa iyo. Sa pananalangin mo, mararanasan mo ulit. Diba? It's just a reminder na ang pagmamahal ng Panginoon, hindi, kumbaga, hindi kumukupas, hindi nagbabago. It's just a prayer away. Amen po. Amen.